Dumako ho tayo dito po kay Sal. Kilala nyo si Sal? Walang iba kundi si Sal Panelo, mga bossing, ang tagapagtanggol po ng mga Duterte. Ngayon, si Sal, mga kababayan, ang binabanatan po nito ngayon ay si Attorney Claire Castro. Ano po? Si Attorney Claire Castro, mga bossing. Pakinggan nyo po ha, si Panelo. Ay, hindi ka karapat-dapat na Game. Banat! Alat ka ng kasinungalingan sa labas ng briefing. Tapos pag tinatanong ka sa briefing kung tama o mali yung ginawa mo, itinatanggi mo, nag-a-avoid ka, umiiwas ka. Ito mga kababayan, no? Doon sa press briefing. 'Di ba? Yung isang reporter doon, ang tinatanong tungkol sa vlog niya, doon sa press briefing, mga kababayan. Hindi ho bra yung ganun. Kung ano yung mga pag-uusapan doon sa press briefing, mga bossing, ay tungkol po doon sa mga ipinapahayag at gustong ipahayag ng Pangulo at yung mga proyekto ng Pangulo. Hindi mo pwedeng i-discuss doon yung pagbablog ni Atty. Claire Castro. Di po ba? Hiwalay yun. Di gusto mo palang may laman eh. Pumunta ka doon sa sa vlog ni Atty. Claire Castro at doon ka mag-type ng comment mo. Si ano po ito? Si tangang reporter po ako. May itatanong po ako sa inyo. Dito sa vlog, Di ba, mga kababayan? Ayun ang hinihintay natin. Lovebirds, Duterte, Sulid! Sinulid! Isang nga dito para kay Lovebird. Isang sulid! Inihintay ka namin kanina pa. No? Hindi kami nagsusulid-sulid dito hanggang sa dumating ka. Yan yung mga gusto namin naririnig sa inyo eh. Sulid! Isang topic, isang napakahabang topic. Durog na yung mga Duterte. Ang isasagot lang nila, sulid! Ay, nako po, mga DDS. Tuloy. Ay, hindi ka karapat-dapat na Sabi sa inyo, Marcos si Love. Ang gulo mo naman kasi, Lovebirds. Sulid, hindi sulid. Sulid. Yan. Game. Tuloy. alat ka ng kasinungalingan sa labas ng briefing. Tapos pag tinatanong ka sa briefing kung tama o mali yung ginawa mo, itinatanggi mo, nag-a-avoid ka, umiiwas ka. Ay, hindi ka karapat-dapat na tagapagsalita. Kaya pag ikaw na lang, Panelo. Kayo nga puro kayabangan lang yung mga pinagsasasabi ninyo. Di ba? Puro kayabangan lang ang mga pinagsasasabi nito. Puro mga pangtakot lang. Naalala nyo si Trillanes, tinakot nito? Tinakot dahil kakasuhan daw po kasi kinukulit si dating Pangulong Duterte. Doon sa pirmahan po na maipakita na yung bank account. Wala naman po naipakita. Tsaka itong style ni Panelo, mga kababayan, naalala nyo po, yung kampo nila naglabas o sumulat sa Congress, ang sinabi, walang tiwala sa Congress. Yung pagpaparamdam nila na hindi sila dadalo o pupunta doon sa Congress, mga kababayan. Nung kinancel na po ng Congress, ayun, si Panelo nagyabang. Kesyo daw ho, bakit nyo kinancel? Kasi sinabi namin pupunta kami. Sinungaling din ho itong mga to. Nukno ka ng sinungaling itong mga ito. Umpisahan natin kay dating Pangulong Duterte na ang panay sigaw ho, mga kababayan, adik ang Pangulo, walang patunay. Si Atty. Claire Castro, wala naman ako naririnig na kasinungalingan doon sa tao. Kaya lang, hindi lang talaga niya pwedeng sagutin yung tungkol sa kanyang personal doon po, sa press briefing. Dahil ang pag-uusapan po doon, mga kababayan, ay tungkol po sa sinabi ng Pangulo, sa proyekto ng Pangulo, at tungkol sa Malacanang, mga bossing. Tapos bigla, may aanga-anga na reporter
ang tanong sa pagbablog niya, oh, di ba? Kapag Saan ba yun? Saan yun? Saan yun? Net25. Kapag ka naman ho, nakukomentuhan, yung Net25 na yan, pag nakukomentuhan ho yan, nang hindi papabor sa kanila at masasaktan sila, nag-o-off naman ho yan ng comment section. Di ba? O tuloy mo, Panelo. salita ng palasyo, ano man ang sasabihin mo, yan ay manggagaling doon sa principal mo. Hindi ka maaaring magsalita na labag sa kanyang patakaran. O yan nga. O di ba yung sinasabi ninyo na iniiwasan ni Atty. Claire Castro, ikaw mismo alam mo na ang mga sasabihin mo ay galing dun sa principal mo. Di ba? Hindi ka magsasalita nung labag sa kanyang patakaran at nung hindi patungkol sa kanya. Anak ng tinapa naman. Sabi ni Jake, bueno, naku, high blood na naman si Panelo. Kailan ma-high blood to? Parang araw-araw low blood to no? At kontra sa interes ng patakaran na inihahayag ng presidente. Kaya dapat maging maingat ka. Ngayon, kung hindi mo kayang gawin, Ang gulo, no? Mga kababayan. Sinasabi niya, iniiwasan mo. Yung tanong naman, nung aanga-angang reporter, labas naman, di ba? Sa Pangulo, walang kinalaman sa Malacanang. Iniwasan, hindi sinagot ni Atty. Claire. Susunod kasi, ang gagawin nyo, pupunta kayo doon sa vlog ni Atty. Claire, nagbabasa din yun ng comment section. Sabi ni Elisa Bueno, Mark, tinatanong ng Eden, Santos about sa 7 pesos na bigas. Linilinaw daw niya kasi parang gusto niyang ipasa kay PBBM ang isyong 7 pesos na bigas. Tungkol po yun doon sa vlog ni Atty. Claire. Mga bossing. Diba? Tungkol po yun sa vlog ni Atty. Claire. maging matapat sa iyong tungkulin na magpahayag ng mga katotohanan at puro kasinungalingan ang kinakalat mo, the best way for you is to resign. Bitiw ka na lang. Para Nahiya naman kami sa pagtatayo ninyo ng mautog, pagtatayo ninyo ng mga entablado. Wala kayong ginawa doon. Araw-araw, puro kasinungalingan po kontra sa Pangulo. Di ba? Tapos ngayon, ang sasabihin nyo, si Atty. Claire Castro, ang sinungaling. Ano ba yun, Panelo? Hindi niya alam yung trabaho sa personal vlog. hindi naman madamay yung boss mo at bagsak na. Saan nung nakukuha nila, Panelo, mga kababayan, yung sinasabing, para hindi naman nadadama yung boss mo na bagsak na, anak ng tinapa. Baka yung boss mo, best friend mo, ayun, bagsak na sa ICC, masusundan pa nila Bato de la Rosa, Bungo at ni BP Sara Duterte. Baka yun yung sinasabi mong bagsak na. Kailan babagsak ang isang tao, na mas sinusuportahan po? Dati, kalaban ng mga kakamping. Dati, ayaw ng mga kakamping. Tapos ito, kung kailan pa ho sinuportahan ng kakamping, tapos sasabihin nitong mga kulugo na to, bagsak na bagsak si Pangulong Bongbong Marcos? Saan ka ho nakakita ng ganun? Naintindihan mo ba nitong si Panelo kung ano yung mga sinasabi niya? Sasabihin niya, bagsak na si Pangulong Bongbong Marcos, bagsak na si Marcos. Tapos, ang nakikita natin yung mga kakamping ko, unti-unti sinusuportahan ang Pangulo. Tapos yung kanilang mga mautog, yung kanilang mga PDP, ayun, sinisigawan, habang nandoon sa kanilang habang nandoon sila sa motorcade nila, BBM.
Tingin ko yun yung bagsak, Panelo. Kahit anong sabihin mo diyan, oh, 'di ba? Kahit anong sabihin mo diyan, hindi mo na maiaahon o maibabangon ang mga Duterte. Wala na. Kasi tambak ng kasinungalingan yung pinagsasabi ninyo. 'Di ba? At merong mga tinatanong diyan sa mga kasama mo, hindi nila masagot. Confidential funds at kung ano-ano pa. Hmm. Sino ho ang bagsak, mga kababayan, na sinasabi ni Panelo? Di ho ba yung kampo nila? Di po ba, mga kababayan? Sabi ni Manny Tolentino, sayang lang ang talino niya, hindi ginagamit sa tama. Eh, syempre, magkakampi-kampihan ho yan, mga kababayan. Naku, sabi ni Janet, itapik mo naman, Mark, yung first lady nyo, kung saan galing to? Janet, saan ka galing? Anak ng tinapa, wala bang internet dyan sa bundok ninyo? Hindi mo nakikita kung ano to, late na? Late na ho, mga kababayan. Hanggang ngayon, hindi pa din ho nakikita ni Janet ang ating first lady, mga bossing. Kung saan-saan na lumabas, natahimik na nga yung tungkol sa first lady. Yung pinakalat, sabi ni Atty. Claire Castro, si Inday Sara Duterte pala ang nagpakalat ng fake news na yun. O, di ba? Naipaliwanag na. Ano yan? Wala kayong internet sa bahay? Anak ng tinapa, kaya pala eh. Nag-iisa ka na lang na hindi nakakaalam tungkol dyan? Wala na yan. Lubog na yung issue na yan. Biruin mo, napaniwala kayo. Diyan sa pader na yan. Sinandan sila ng pader, mga kababayan. Diyan sa pader na yan. Diyan nakakulong si Lisa Marcos, asawa ni President Bongbong Marcos. Imbis na ho ipinakita, mga bossing, si First Lady na nakahawak ng ganun sa kulungan, wala. Dahil walang maipakita, pader na lang po. Pader! Yung mga DDS, oy, oo nga, nakakulong dyan si Inday Sara Duterte. Inay, iba talaga kayo, no? Pagpabobohan, pagpautuan ho, mga kababayan, walang tatalo sa mga DDS.